Nagising akong masakit ang buong katawan. Sobrang sakit din ang ulo ko na parang pinukpok ng ilang beses. Hindi pa naka-adjust ang paningin ko sa madilim na lugar kung nasaan ako. Pinikit ko ng mariin ang mga mata ko at binuksan ito kaagad at bumungad sa akin ang nagkalat ng mga gamit. Natigilan ako na maalala ang mga nangyari kung bakit ako napunta dito. Kusang tumulong luha sa mga mata ko na maalala ko ang sitwasyon ng mga kapatid ko bago ako mawala ng malay at dalhin sa lugar na ito. Pinilit kong tumayo ngunit hindi ako makagalaw. Dahil nakatali ang mga kamay ko sa likod, ganon din sa aking mga paa, kaya mahihirapan ako makatakas o makagalaw man lamang. Inikot ko ang buong paningin sa maliit na silid kung nasan ako. Sobrang dilim na lugar at tanging sinag lamang ng araw sa maliit na bintana nagbibigay ng liwanag sa silid. I hope they are okay. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyayaring masama sa kanila. Not them, please. Kahit ako na lang. Hindi ko mapigilang umiyak dahil sa isiping iyon. Hindi ko alam kung sino nasa likod nito at kailangan pang may masaktan para lang makuha ko. Napatingin ako sa pintuan sa aking harapan nang marinig na bumukas ito. Pumasok ang isang lalaking matangkad at may magandang pangangatawan. Ngunit nang makita kong mukha nito'y marahan akong napaatras. Nakangisi ito na nakakaloko. May malaki itong peklat at may tahi ang ilan dito. Nakakatakot ang presensya nito ngunit hindi ako nagpakita ng takot. Kailangan ko maging matapang para sa mga kapatid ko. Nasaan ako? Anong ginawa niya sa mga kapatid ko? Tumahimik ka. Sigaw nito na nagpakabog ng puso ko sa takot. Ngunit hindi ako nagpatinag at nagtanong muli. Sinong nasa likod nito? Malalaman mo rin yan mamaya kaya tumahimik ka na. Bago ko pa busalan yung bibig mo. Sabihin mo na nga. Natigilan ako na may bagong pumasok sa loob. Well, guess who? Napatingin ako dito at nakita mapang-asar nitong muka na nagpasiklab ng galit ko sa puso. Ganito ka ba kadesperada? Bakit ba kailangan pong madamay sa mga kahibangan mo? Bakit kailangan mo pang umabot sa ganito? Shut up! Kung hindi rin naman mapupunta sa akin si Zayden, pues, hindi ko hahayaang maging masaya siya. Mahal mo ba talaga si Zayden? Don't you dare question my love for him. Halatang nagpipigil nitong saan. Kung mahal mo siya, bakit mo ito ginagawa sa kanya? Napansin kong natigilan siya, ngunit sandali lamang iyon dahil nakarecover agad to sa tanong ko. Kung totoong mahal mo siya, hindi mo gagawin to. Kung makikita mo magiging masaya siya sa piling ng iba, you need to accept it. Will you shut up? I don't care of whatever you say. Hindi mo mababago ang isip ko sa mga pinagsasabi mo. That it's not love at all. Ginawa mo to dahil sa pangsarili mong kagusto. Natigilan ako nang buhusan nito ako ng malamig na tubig. Nahugot ko ang hininga dahil sa lamig ng tubig na ibinuhos nila sa akin. May nakita ko mga maliliit na yelo sa sahig. Mahal ko si Zayden. Ganon din siya noon sa akin pero simula nang umuwi siya dito sa Pilipinas. Nagbagong lahat ng yon. He break up with me nang di ko alam kung bakit. Sabi nito, malalaman mo sa boses itong nasasaktan siya. And when I know the truth, nalaman kong ikaw ang dahilan nun. Ako nga ba? Kahit nilalamig na ako pa rin magsalita. O baka may ginawa ka kapag nakipaghiwalay siya sa'yo. Wala ako narinig na salita ngunit naramdaman ko na lamang ang paghila nito sa buhok ko at iniharap ito sa galit niyang mukha. You don't know anything, kaya wala kang karapatang sabihin yan. Tumayo na ito at pabagsak na binitawan ng buhok ko. Shut her up! Turuan niyo na leksyon ng babaeng yan. Dinig ko ang saan nito bago pa man makalabas ng pinto. Ang lakas din ng loob mong sumagot-sagot ha? Naramdaman ko na lamang na may pinukpok ang lalaki yun sa ulo ko at nakita na lang ang sarili sa malamig na semento. Ella's POV. Ate, kahit nanghihina pinilit kong tumayo. Nakita ng dalawang mata ko kung paanong pukpukin ng lalaking armado ang ate ko gamit ang baril nito. Wala akong magawa dahil nakagapos sa mga kamay ko. Bumundol ang kaba sa puso ko na marinig ang mga yabag ng paa papunta sa gawi ko. Kaya madali akong humiga sa malamig na semento na kinauupuan ko at pinikit ang mga mata. Nakita ko nagmamadaling lumabas ang mga nakaitim na lalaki sa pinto. Nang tuluyan na sila nakalabas, umupo na akong muli. Nakita ko pang isa sa kanila na tinapakan ng purse na naiwan ni ate. Kahit nahihirapan ako sa sitwasyon ko, dahan-dahan akong pumunta sa gawing iyon. Kailangan kong tulungan ang mga kapatid ko. Mula pa kanina, hindi ko na naririnig si Kuya at Emma, kaya mas dumagdag lang ang kaba at takot sa puso ko.
Nang makuha ang purse ni ate, mabilis kong hinanap ang cellphone doon. Narinig ko pang tumunog ito kanina. Ito na lang ang makakatulong sa amin ngayon. Laking pasalamat ko na lang. Dahil hindi ito nilagyan ni ate ng password, kung hindi mahihirapan ako. Nakita ko may 5 missed calls galing kay Kuya Zayden kaya nataranta akong pumunta sa call button, ngunit bago pa man ako makapunta doon ay naregister ng pangalan niya sa caller screen. She is calling Ate Eleanor again kaya mabilis ko itong sinagot. Hello? I've been calling you for how many times? Ella? Nagtataka nitong saad sa kabilang linya. Kuya, help us. Help Ate Eleanor. Hindi ko na napigilang umiyak dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman. Wala na ako narinig na salita sa kabilang linya bagkus ay ang madali ang pagpatay ng tawag. Kahit nanghihina pinilit kong tumayo. I need to see kung okay lang si kuya kahit alam ko na hindi dahil hindi ko man lang narinig ang boses nito. Pumunta ako ng kusina at halos manghina na makitang kalagayan ni kuya na nakahiga sa sahig at walang malay. Kuya! Patakbo kong tinungo ang walang malay nitong katawan kahit ako man hindi maayos ang pakiramdam. Dinama kong palapulsuhan ito at nahiga ng maluwag. Nang maramdamang humihinga pa ito, ngunit nakuha ng atensyon ko ang pulang likido sa damit nito. No! Help! Tulungan niyo kami! Napatingin ako sa bandang sala nang marinig ang pagbukas ng pinto. Pumasok ang mga nakaaramas na polis at si Kuya Zachary. Kuya Zachary! Napatingin to sa gawin namin at nanlaki ang mga mata. Halos matalisod pa ito sa mga gamit na nagkalat. Sa gawin namin, mabilis lang makapunta sa kung saan kami. What happened? Napaupo ito at tinanggal ang tali sa kamay ko. Sunod nitong tinignan si kuya at halos manlumo sa nakita niya. Where's the ambulance? Kuya, si Emma. I don't know where she is. Napatingin to sa akin at naligta sa mukha ang gulat. Hindi na to nagtatanong pa at mabilis na tumayo. I will be back. Sabi nito kaya mabilis akong tumango. Nakita ko nag-alinlangan pa siyang iwan ako. I'm okay. I need to be strong for them, kuya. Nakita kong humugot to ng hininga at tumalikod na. Pumunta agad sa sagdan papunta ikalawang palapag ng bahay nang matigilan to at manlaki ang mga mata. Nataranta naman ako dahil sa reaksyon nito kaya kahit nahihirapan tumayo ko at pumunta sa gawin nito. Napahawak ako sa pader ng bahay na makita ko nasubukan na ng hagdan si Emma at walang malay. No! Bago pa man magdilim ang paningin ko, nakita ko lumapit sa akin si Kuya Zachary. Zayden's POV. Get out of the way! Mabilis kong pinatakbo ang sasakyan, makarating lamang sa bahay ni na Eleanor. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanila. Nakarating na ako sa bahay nila at nakita may mga nakaparada na sasakyan ng pulis at ambulansya. Mabilis akong bumaba ng sasakyan at tumakbo patungo sa bahay nila. Ngunit natigilan ako na makitang kalat sa buong bahay at ang mga dugong naroon. Aligagang nilibot kong paningin at tatagpuan ang purse ni Eleanor sa sahig. Kinuha ko ito at pumasok sa loob ng kusina. May mga iilang mga pulis doon kaya hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Hindi ko pa rin nakikita si Eleanor at ang mga kapatid nito kaya lalo akong kinakain ng kaba. Napatras ako na may makitang dugo sa sahig. Naikuyom ko pa ang kamao dahil sa galit. Kung sino man na may kagagawa nito, sisiguraduhin ko. Malanagot. Nasaan sila? Napatingin naman ang ilang pulis sa akin. Nilapitan ako ng isa at sinabing nadala na sa ospital ang magkakapatid. Malubha ang kalagayan ng lalaki at ang dalawang babae na may sugatan ngunit pareho silang walang malay nang isinugod sa ospital. Sabi nito pero hindi ako nakasagot. 2 babae? It should be 3. Where's Eleanor? Napansin ko namang nagulat sila at nataranta sa nalaman. Hindi ko na hinayaang makasagot ito at mabilis na akong tumakbo papunta sa ikalawang palapag ng bahay. Binuksan kong lahat ng kwarto pero wala ako nakita. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko na parang lalabas na nga ito sa dibdib ko. Lumipas sa ilang minuto at nahalugog ko na ang buong bahay, ngunit hindi ko pa rin siya nakikita. Ilang beses na rin akong sinabihang wala na iba pang kasamang 3 sa bahay dahil kanina pa nilang hinalughog ito. Hindi ko napigilang ibunton ang galit sa pader. Sinuntok ko ito ng paulit-ulit hanggang sa maramdaman ko ang mga kamay na pumipigil sa akin. Sir, kumalma ka. Walang magagawa ang ginagawa mo ngayon. Kumalma? Yung taong mahal kong pinag-uusapan dito tapos pinapakalma mo ko? Hindi nakasagot ang polis, kaya mabilis ko tong tinilikuran at pumunta sa labas.
Nang nasa labas na ako'y pumunta ako sa kotse ko. Alam ko tama sila, na kailangan kong kumalma, but I don't know where's Eleanor right now. Hindi ko alam kung okay lang ba siya, kung sinong nasa likod nito. Naputol ang pag-iisip ko nang tumunog ang cellphone ko. Madali ko itong kinuha mula sa dashboard at nakitang unknown number ang tumatawag. Hindi sumagot ang nasa kabilang linya, kaya ako na ang una nagsalita. Who's this? Zayden? Eleanor? Ella's POV. Kanina pa kami nagising ni Emma and we are here at the hospital. Sa bawat minutong lumilipas, tila hindi kami mapakali, knowing that our sister is still in danger. But I also thank God na wala nangyaring masama kay Emma. We found her unconscious, pero wala namang natamang malala. Pero si Kuya, duguan siya na makita namin dahil sa may malalim siyang sugat sa tagiliran, dala ng pagkakasaksak sa kanya. Nawalan din ako ng malay dahil na rin sa halo-halong nararamdaman ko noong mga oras na iyon. Pero ngayon sabi ng doktor maayos ng kalagayan niya. Malinaw pa rin sa isip ko nakita kong kalagayan nito kanina. Pero tinitibayan kong loob ko dahil wala si ate ngayon. Ayoko makita ni Emma na pati ako'y mahina. We need to be strong for them at huwag hahayaan na kainin kami ng mga nangyayari sa amin. Si Kuya Zachary naman matapos kami mahatid dito. Dali-daling umalis sa hindi malamang dahilan. I hope makita na nila si ate. Ayoko may mangyaring masama sa kanya. Hindi namin kakayanin. Wala rin kaming alam sa kung anong dahilan kung bakit kami isinugod ng ganon at pinagtangka ng buhay namin. Basta nung oras na iyon nasa sala ako at si Kuya nasa kusina. While si Emma nasa kwarto niya na magulat na lamang ako dahil bigla na lang sinipa ng malakas ang front door namin. Pagkatapos nun ginapos sila ako at tinanong ko nasan si ate. Even though I know where she is, hindi ko sinabi. Kaya nagkaroon ako ng mga pasa at sugat dahil sa pamimilit nila sa akin. While I'm suffering from pain that time, ang inaalala ko'y si Kuya dahil sa mga kalabog sa kusina. Some of them go upstairs. Narinig ko pa na ng malakas sa sigaw ng kapatid ko. Wala man lang naglakas loob na tumulong sa amin. Takot din sila sa maaaring mangyari sa kanila. Pero when ate showed up, nakitang kalagayan namin at takot ako. Hindi para sa sarili ko kundi para kay ate dahil siyang hinahanap nila. Hindi pumalag si ate sa gusto nila dahil alam niya masasaktan kami. Masakit makitang wala akong magawa to save her, pero napansin ko na binitawan niyang purse niya, an emotion that I must call someone to save her. At inihila na siya palabas. At ang una ko pang naisip tawagan noon ay si Kuya Zayden. Alam kong siya makakatulong sa amin. Pero unang dumating si Kuya Zachary dahil nasa malapit lang siya ng mga oras na iyon. Shock was written on his face pero tinago niya iyon at inalalayan ako. Nakita naming nakandusay si Kuya sa kusina. Also, Emma who is unconsciously lying on the cold floor, malapit sa hagdan. Pagkatapos nun wala na ako maalala. Nagising na lang ako nasa ospital na. Emma and I both recover fast dahil nawalan lang naman kami ng malay. Nandito kami ngayon sa kwarto ni Kuya sa hospital. Wala pa rin kaming alam kung ano nangyayari sa paghahanap kay ate. Napatayin ako kay Emma na marinig ang hikbi nito. Kakagising lang niya galing sa pagkakaidlip. I stood up at pinuntahan siya sa mahabang sofa kung nasaan siya. Kuya's room is so big. Ito ang pinili ni Kuya Zachary na room for Kuya Liam. What's wrong? Marahan kong tanong dito na makalapit. Tinabihan ko siya at naramdaman ko ang panginginig nito. Shh! Stop crying. Ati's here. Pag-aalo ko dito ngunit nagmagtama ang mga mata namin. Natigilan ako. Napanaginipan ko si Ate Eleanor. Saad nito at yumukhong muli dahil sunod-sunod ang luha na bumagsak sa pisngi niya. About what? Marahan ko pa ring tanong. Pero hindi ko maiwasang kabahan dahil nung may napanaginipan din ako masama about kay Ate Eleanor, ngayong araw ay may masamang nangyari. Namatay daw si ate. Umiiyak pa nitong Saad. Kaya mabilis ko siyang niyakap na mahigpit. Parehas pa kaming nagulat dahil sa lakas ng kidlat sa labas at ang malalakas na hanging dala ng ulan. It's just a dream. Walang mangyayaring masama kay Ate Eleanor, okay? I said. Pero ate, I stopped her dahil makakasama lang sa kanya ang mga pumapasok sa isipan niya. Don't think about it, okay? It's just a dream. Wait, I'm gonna get you some water. Tumango ito at pinahid ang luha sa pisngi niya. While holding the glass of water, may naramdaman akong kakaiba. Hindi ko napansin na nabitawan ko na pala ang hawak kong baso. Napatayo sa gulat si Emma at madaling lumapit sa akin. Pinigilan ko siya dahil baka masugatan to. Sinabihan ko siyang kukuha lang ako ng palinis. Pagkalabas ko ay sinapo
ko ang puso ko dahil sa bilis ng tibok na ito sa hindi ko malamang dahilan. Minutes had passed, nakatulog muli si Emma. Dahil hindi ako makapalit, di ko alam kung bakit ay lumabas muna ako sa room ni Kuya. I am planning to go outside. Gusto ko makita ang malakas na ulan dahil feel ko yun lang magpapakalma sa akin dahil mahilig ako sa ulan. It's weird, but I really like the rain. Paalis sana ako na makitang may paparating na ambulance car. Ngunit hindi ko na ito pinansin dahil naalala ko nang baka magising si Emma at magulat na wala ako doon. Nagsimula na ako maglakad ngunit natigilan nang marinig ang isang pamilyar na tinig. Please do everything to save her. Nagmamakaawa kong saad. Halata sa boses nito ang matinding pag-aalala. Na-curious naman ako ngunit halos manlumo ako na makita nilabas sa babaeng duguan na nasa stretcher at nakilala ko kung sino iyon. Ate! Napansin kong napatingin si Kuya Zachary sa akin at mabilis akong sinalubong. Hindi ko alintanang malakas sa ulan at gusto ko lang makita si ate. Napatingin ako sa isa pang sasakyan ng ambulansya. Nakita kong dali-dali binaba ang isang lalaki doon at nakitang si Kuya Zayden iyon. Kuya Zayden! Hindi ko na napigilang umiyak at tinarap na si Kuya Zachary. Ano pong nangyari? Magiging okay po sila, hindi ba? Nagmamakaawa kong tanong. Hindi ito sumagot at giniya ko papasok sa entrance ng hospital. Hindi ito agad nakasagot sa tanong ko. Pagkarating namin sa loob dahil sabay kaming napatingin sa mga nurse at doktor na sumalubong sa amin. Madali silang pumunta sa gawin ni na Eleanor at Kuya Zayden. Marami silang kung ano-anong ginagawa at sinecheck sa kanila pero hindi doon natoon ang pansin ko. Both of them is barely breathing which makes me worried. Ella, I think mauna ka na muna sa room ng kuya mo. Baka hinahanap ka na doon. Saan ito? The worry on his voice is visible. Habang sinasabi niya sa akin yun, hindi nakaton sa akin ang mga mata niya. Pero, please, listen to me. He said at tinignan ako na nagsusumama nito mga mata. Wala akong nagawa kundi ang sumunod na lamang. Tumango ako ng marahan at tumingin saglit kay Ate Eleanor at Kuya Zayden. The doctor is still doing their best. Tumalikod na ako dala-dala ang bigat sa kalooban. Habang tinatahak ang pasilyo pabalik sa room ni Kuya, ay sunod-sunod na nagbagsakan ang mga luha ko. Sana maging okay na sila. Hindi ko alam kung makakaya namin na wala si ate. Hindi ko alam ang pagmamahalan na pilit nilang ipinaglalaban ay mauuwi sa ganito. Ngunit sa paglalakad ko'y may nasalubong ako nagmamadaling nurse. Napatingin ako sa likod dahil doon to patungo ngunit nangunot ang noo ko nang wala na sa kinatatayuan nito si Kuya Zayden. Bumundo lang kaba sa puso ko nang maramdaman kong may hindi tama. Hindi ko alam pero tila hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. I know there's something wrong pero natatakot akong alamin kung ano ito. Nang makakuha ng lakas ng loob at huminga ng malalim, inihakbang ko ng paa patungo sa emergency room. Hanggang sa hindi ko na malayan na ang paglalakad ko ay naging nagtakbo na. Nang makarating, sinuyod ko agad ang tingin ng lugar. Natigilan ako na makitang nakayokong nakaluhod si Kuya sa harapan ng hospital bed ni Ate Eleanor. No! I said na makita kong malungkot na tingin na ipinuko ng doktor kay Kuya Zachary at ang tunog ng makina nagbibigay alam kung ano ang kalagayan ng puso ng pasyente. The long beep sound makes my heart break into pieces dahil alam ko kung anong ibig sabihin nun. Time of death, 6:11 p.m. Doon ako tuluyang nanghina sa narinig. Tila ang sinabi ng doktor parang kutsilyo na patuloy akong sinaksak ng paulit-ulit dahil sa sakit ng aking nararamdaman. I'm sorry. Ginawa na namin ang lahat na po pwedeng gawin to save her. She's barely breathing when she arrived here. Saan nito? Hindi na nga huminto ang luhang nag-uunang bumagsak sa pisngi ko. Tila hindi ako makahinga sa naririnig at di ko man lang magawang ihakbang ang paa ko papunta kay Ate Eleanor. How about my brother? Narinig kong tanong ni Kuya Zachary sa doktor. Bakas ang lungkot at sakit sa boses nito. Nakayuko pa rin siya. Halatang pinipigilan ng emosyon na gustong lumabas. He is okay now but we'll still need to monitor him. Saan nito at umalis na pagkatapos. Na makita kong tatakpan ng mga nurse sa mukha ni ate, tila doon lang ako natauhan. Mabilis akong lumapit at tinihinto ang gagawin ng nurse. Naramdaman kong tumayo si Kuya Zachary at gulat na napatingin sa akin. Tinignan ko to at nakita ko mga bakas ng luha sa pisngi niya. Pulang-pula din ang mga mata nito. It's a dream, right? I said and smiled at him. Nakita kong natigilan ito. Di na ata tumigil ang pagluha sa mga mata ko. Nalalabo na rin ang mga paningin ko dahil natakpan na ito ng luha. Magsalita ka po.
Hindi totoong iniwan na kami ng ate, hindi ba? Napatingin ako kay ate. She's just like sleeping but I know she's not. Halos wala ng kulay ang mukha at labi nito. Ngunit hindi ata matatanggap ng sistema ko ang katotohanan. Ate, gising na. Naghihintay si Emma at Kuya Liam sa'yo doon, please. Nanlambot ang tuhod ko at naramdaman ko ang bisig na sumalo sa akin. Kuya Zachary hugged me pero kinilas ko ito at tumingin muli kay ate. Bakit naman ganito, ate? Ang sabi mo hindi mangyayari na mawawala ka sa amin. Pero bakit nakapikit ang mata mo ngayon at hindi ka na humihinga? Bakit mo kami iniwan, ate? Hindi ko na napigilan na umiyak at napaluhod na lamang sa sakit na nararamdaman ko. Iyakap ako ni Kuya Zachary at doon ako lalong umiyak dahil gano'n na gano'n si ate tuwing iiyak ako. Yayakapin niya ako at papatahanin pero gano'n, hindi na siya ang gumagawa noon. Wala na siya. Wala na ang ate ko. Minutes had passed, nakatulala lang akong nakatingin sa puting pader. Tila na walang lahat ng lakas ko at ubos na ang luha ko. Si Kuya Zachary na rin ang pumunta sa room ni Kuya. Hindi ko pa kayang pumunta doon. Hindi ko pa kayang sabihin kay Emma ang nangyari. Hindi niya kakayanin. I don't think so nakakayanin din namin sabihin kay Kuya Liam at Kuya Zayden na ang nangyari. I don't know anymore. Nahinto lang ako sa pag-iisip when someone touched my shoulder. Napatingin ako sa tanong na iyon at sumalubong agad ang malungkot na mga mata ni Kuya Zachary. Gising na si Liam, he said. Natigilan ako sa narinig. How can I tell them na wala na si ate? Nanikip ang dibdib ko. You need to be strong for them. Ikaw na lamang ang meron ngayon. Saan nito? Napahinga ako ng malalim at pinahid ng luha sa basa kong pisngi. Tumayo na nga rin ako at tinirap ko si Kuya. Let's go. Pero siguro hindi ko na muna sasabihin sa kanilang nangyari. Sisiguraduhin ko munang maayos na talaga ang kalagayan ni Kuya bago ito sabihin, I said. Tumango ito at di na sumagot, di na umangal. Ito ang makakabuti. Ayoko mabigla ang katawan ni Kuya dahil kaka-recover niya pa lamang. 2 days had passed, lalabas na ngayong araw si Kuya sa ospital. Hindi pa rin alam ang nangyayari. Sa araw na lumipas, pilit kong nilalakasan ang loob ko. Saglit akong umalis sa ospital para asikasuhin ang lamay ni ate. May naiwan lang para magbantay sa kanya doon dahil wala naman kaming ibang kamag-anak na pa pwede magbantay. Naisip ko nga mga katrabaho ni ate noon, ngunit sasabihin ko na lang sa kanila ang nangyari pagkalabas. Napapansin ko rin na nagtataka na si Kuya at Emma dahil hindi man lang dumadalo si ate sa ospital. Panay ang tanong niya sa akin kung bakit hindi man lang dumadalo si ate Eleanor. Lalo-lalo na si Emma. Gusto niya niyang makita si ate Eleanor dahil gusto niya ipaalam dito na naka-perfect score ito sa exam niya. Nahihirapan man sagutin ang mga tanong nito, ay pinapakita ko na ayos lamang lahat. Nasa pag-uwi nila may aabutan silang ate Eleanor. Tinatanong din nila ang nangyari nung araw at paano nakuha si ate Eleanor. Sinabi namin ang lahat maliban sa nangyari sa kanila. Ang akala nila okay lamang si Kuya Zayden at ate Eleanor na may ginagawa lang kaya hindi siya nakakadalaw sa kanila. Palagi ko ring nakikita na nakatingin sa akin si Kuya Liam. Napapansin siguro nito lagi akong wala sa huwisyo at panay ang buntong hininga. Si Kuya Zayden naman nasa ospital pa rin. Hindi pa rin to nagigising. Isa din yon sa inaalala namin ni Kuya Zachary. Hindi ko alam kung paano natatanggapin na wala na si ate. Dahil kung ako ang tatanungin, hindi ko pa rin tanggap.